Pahatid ko na lang siya, tay, para kawawa naman. Pahatid ko siya. Andyan yung Innova, bro. Pahatid nyo siya. Ihatid ka ni Kuya Tax para hindi ka maglakad. Asan yun? Ha? Ano? Si Tax. Ihatid ka niya. Pala, baka hintayin pang mapalo bago ibalik sa akin. Hindi, walang magpapalo sa anak mo. Tax, radyoan mo si Tax. Ihatid niya na lang to. Halika dito, Kati. Andito yung sasakyan. Tara, sakay na tayo. Para ipahatid kita kay Tax. Halika. Kaya Tax, hatid mo na siya. Sinong kasama niya? May kasama sana. Dito. Hatid na siya. Hindi. Pag naglakad ka, mahihirapan ka. Sige na, sakay na. Okay lang yan. Walang masamang mangyayari sa'yo. Mas kawawa ka dyan pag naglakad ka mainit. Okay? Magtiwala ka sa amin. Ayan. Tax, ikaw lang? Okay lang? O, sige. Text ka sa amin. Pwede naman pasyal-pasyalan si Angela. Di ba? Kasi ipapagamot pa siya. Pwede mo naman siya punta-puntaan dyan sa bahay nila. May Kuya Alan. Pero sa ngayon, Ate Kati, hindi mo muna pwedeng kunin kasi nagpapagamot siya. Naintindihan mo ba, Ate Kati? Diba? Mapapanood ni Angela ito. Anong sasabihin mo sa anak mo? Ha? Hindi naman sasaktan doon. Hindi naman sasaktan si Angela doon kasi nandun yung mga kapatid niya, yung anak niya din, yung Kuya Alan. Diba? Dadalhin lang yung kasi ano pa siya ng gamutan. Pagkatapos magpagamot ni Daddy Frankie, pag okay na siya, magaling na siya, hindi naman kayo magbanding ulit. Hindi ka naman diba? Hindi ka naman pinipigilan ni Kuya Alan na pasyalan yung anak mo. Gusto mong pumunta doon, punta ka lang. Hindi kang pumunta. Diba? Hindi pwede. Diretso ka. Pwede. Ihatid ka sa bahay mo. Hindi ka pwedeng kasi binilin ka sa akin ni Daddy Frankie. Na ihatid kita. Pwede, bababa ka dyan kasi ang layo nito. Kung lalakarin mo to, sobrang layo. Tama. Hatid ko na si Ate Kati. Bukas na ba yung doon sa sementeryo? Hindi ako sigurado pero kung maliwa ka na lang dito sa may nag-usap ako sa kanila. Sige, dito na lang ako dadaan sa kanila. Ang lang kami dito pag lumabas sila sa pahinga. Sige. Tinda kita, Ate Kati, ha? Ate Kati, hahatid na kita sa bahay mo. Nakita mo naman si Angela, di ba? Ang ganda-ganda niya ngayon. So, kasi Ate Kati, kung nandun sa bahay mo, hindi naman lumalabas, ayaw mo palabasin, hindi siya naaarawan. Hindi healthy. Matamlay siya kasi hindi siya naaarawan. Diba? Gusto mo ba sumama din sa amin sa shelter? Ate Kati? Gusto mo din? Ha? Ate Kati, gusto mo rin sumama sa amin sa shelter? Sagot na. Para maalagaan ka din namin. Yung mga kababayan na nakita niya sa sarili niya. Tingnan niyo yung sarili niya. Depressed din talaga siya. So, yun, biglaan mga kababayan na
pumunta siya sa bahay ni Kuya Alan para makita yung anak. Habang nagsushoot kami, bigla siyang dumating. Hindi natin inaasahan din na mapunta siya doon. Siyempre anak na yun, talagang hahanapin niya naman. Kaso yung dalawang anak niya na hindi lumaki sa kanya, parang malayo yung loob. Pero siyempre ina pa rin nila to si Ate Cathy. Ay ano't ano mang mangyari mga kababayan, siyempre nanay pa rin nila si Ate Cathy. Ano man yung pinagdadaanan ni Ate Cathy, magulang pa rin nila yan. Siyempre hindi naman sila magkakaisip sa mundong ito, kundi dahil din kay Ate Cathy na siyang kanilang ina. Pero titignan nyo mga kababayan, talagang malayo yung loob, diba? Mga kababayan, ganun talaga. Habang ito hindi nagsasalita, pero kita nyo po yung emosyon niya, emosyonal. Bakit ka umiyak, Ate Cathy? Ha? Namimiss mo si Angela? Ate Cathy? Very emotional siya mga kababayan. Kasi yun nga, namiss niya yung anak niya. Ganun talaga mga kababayan, wala tayong magagawa. Hindi naman pwede na pagsawalang bahala or ibalik yung anak niya, although may karapatan siya doon kasi anak niya nga. Pero sa lagay ni Ate Cathy, hindi niya kayang alagaan si Ate Angela. Sila na lang siguro mag-uusap ni Kuya Alan pag gumaling na si Angela, then gumaling din si Ate Cathy mga kababayan, kasi hindi rin pababayaan to ni Daddy Frankie after ng gamutan ni Angela. Ha? Inom tayo? Gusto mong iminom? Ay, yan. Sige lang. Thank you. Okay lang. Katatapos ko lang, Ate Cathy. Katatapos ko lang uminom yan ng soft drinks. Mga kababayan, galing kasi siya doon sa bahay ni Kuya Alan. Bali, hahatid ko na lang siya sa bahay niya kasi hindi naman pwede siya mag-stay doon kasi hiwalay naman na sila mag-asawa. Siguro hindi natin masabi ang panahon pag naging okay na rin si Ate Cathy, kung may posibilidad na magkabalikan sila para mabuo ulit yung pamilya nila, bakit hindi, di ba? Pero sa ngayon hindi pa siya pwede na mag-stay doon, pasyal-pasyal lang kasi nga matagal talaga hiwalay na itong mag-asawa. Uwi na tayo! Ito, hatid ko siya sa bahay nila para hindi na po siya maglakad. Ayun lang mga kababayan, in-update ko lang din kayo para alam nyo rin yung kalagayan ni Ate Angela at saka ni mother niya si Ate Cathy. Atin ko na sa bahay niya para hindi na siya maglakad. Pero mga kababayan, alam niya yung nangyayari. Kanina habang kinakausap ni Daddy Frankie, very emotional siya. Naramdam niya talagang napamahal na talaga si Ate Angela sa kanya. Yun nga lang, hindi pwede talaga mga kababayan na pabayaan si Angela. Kailangan gumaling talaga siya at isusunod natin si Ate Cathy para pag okay na ang lahat, doon na sila magdidesisyon ni Kuya Alan kung ano ba yung plano nila bilang mag-asawa dati. Ayun mga kababayan, atin ko na lang. And thank you mga kababayan sa laging pagsubaybay ng kwento ng buhay ni Angela at ng kanyang pamilya. Tuloy-tuloy lang pa tayong sumuporta kay Daddy Frankie. Dahil sa inyo mga kababayan, mas marami po tayong natutulungan
na mga kababayan natin katulad nila na may pinagdadaanan sa buhay. Ayun lang mga kababayan, mag-ingat po tayo lahat. Mahal namin po kayong lahat.